Ayo. Oh, sige, sige ah. Ay. Sulod-sulod. Oy, Brother Kev, ngayong hapon. Paglaan. Kumusta man ikaw? Karon, okay pa. Okay pa. Nakabalita ko kay na impon ako ginapa ato dire, no? Kay gusto nimo maka istorya. So karon nalipay ko nga imo ko giimbita, no? Dire sa imong cottage, no? Akong ginapasalig nga kung isa man atong masultian o sa man atong maisgutan, kini may confidentiality lang, no? Mas maayos. Mas maayo nga pinapasalig ko sa imo, ginasikyo ko nga kani atong istoryan dili ni siya mugawas sa kinsa, pero except lang kung naano yung mga threat ba nga murag abot na sa pag-utod sa kinabuhi, ano. So di na ta siguro magkuan. But I want to sa imo, mag-ask sa imo ba nga kumusta man ka karon? Karon, gusto man yung binabati karon sa karon nga mga tinion. Okay pa bang karon? Muna nga na nalipay ko kay ani ka. Na sa kuan pa makahagan-hagan yung istorya mo tungod sa problema ba? Personal. Kinahanglan gyud nga ipagawas and kini mga problema. Ato nga solusyonan sa ato nga pamaagi. Ano nga hinaot kagid maka-motivate sa kuha, maka-encourage kung unsaon ako pag surpass yung problema sa kong kinabuhi. So, thank you so much sa Brother Kevin sa imong pagsalig sa ako bilang imong counselor nimo. Pero akong ask ba kung okay lang sa imo before ta mosugod mag-ampo kita? Sige, mas maayos. Sige, mag-ampo kita, Brother Kevin. Ginoong Dios, kami nagapasalamat sa imo sa sining hapon. Amo ginatugyan sa imo Ginoo mga kaugalingon. Samtang kami istorya, magahisipod Ginoo sa mga pipila ka mga butang. Nanungod Ginoo sa mga kinabuhi, sa mga problema. Kabay Ginoo, makatagan mo sa pagpahagan-hagan sa mga ginabati, sa amo Ginoo mga problema karon. Nga amo nga presensya Ginoo mangin blessing sa matag isa. O kanunay Ginoo, ikaw magapatunga sa among conversation Ginoo. Nga amon mabati, nga ikaw Ginoo nagabantay, nagasupport sa amon o nakabati Ginoo sa among mga problema. Kag ini Ginoo nga hapon amo ginatugyan sa imo nga may imo kaming patawaron sa among mga sala Ginoo nga nahimo sa buhat sa pulong sa unahuna Ginoo. Karon ta Ginoo, hindi pod kami mangin bias sa among mga isulti, mangin open-minded kami Ginoo sa among Ginoo nga mga istorya nga unta Ginoo wala sa amon ang masakitan o kani Ginoo mahimo nga panalangin sa matag isa Ginoo og makapagpadasig sa matag isa kanamo Ginoo sa amon mga ginabati Ginoo. Kini tanan o Dios among ginasalig ug among ginatugan Ginoo. Kauban Ginoo si Brother Kevin sa iyang ginabati. I bless you Ginoo kanunay. In Jesus name we pray. Amen. So, Brother Kevin, kanang mahimo mo bala nga i-describe sa ako kung unsa man ang nabatigan nimo or unsa man ang nahitabo, no? Sa imo nga problema. Pwede nimo ma-explain sa ako ang background sa imong problem? Problem na ako dugay naman ni siya. Halin pa ni sa pagka bata na ko hangtod karon natatak nga po sa akong huna-huna nga doon nagyan ko'y question ba nga dugay na ako nga pangita ang tubag. Pero sa manilabay ng mga tinuig wala man sa gihapon. Pero tungod kay ako wala ako yung mga
mga suod nga mga higala Mm. unang nagsalig man ko diha kanimo Oo. karon nga kahaponon magsulti gyud sa about sa mga problem. So sa bata pa ko na nahitabo nakundihin ang amo nga pamilya sa usa pa lang ako ka anak sa akong mama kag papa. Dito kami nagpuyo sa Bugtong. Dito na dapit sa Northern Samar. So sa una, malipayon kaming pamilya. Makita na akong ang akong mama kag papa malipayon sila. Ang akong papa mangingisda. Always ko nga ginapauban niya sa dagat. Mga kami sa mga isda, mga lambay, kasag, mga pusit, tanan yung mga klase ng mga isda na makita o man sa dagat. Amo na mga ginakuha. Tungod kay ang akong papa diha, eksperto akong papa sa pagkuha sa mga isda sa dagat. Sa manabay nga mga binulan na tinuig, nabot ng usa na pud ka problema. Tapon din akong mama, mga anak na pod sa kaduhang nga anak nga babae. So ang ginahimo sa akong papa, moadto siya, moadto sa akong lola para ang akong mama naka-anak. So niana ang iyang pamagi para ang problema matabangan na. So dito naka-anak naman akong mama dito sa Alegria. Dalamag ug saylang mi ana padung dito sa Alegria. Kaya Bugtong medyo panlang man, medyo lapit lang gamay sa mga almost mga tunga guro sa oras o usa ka oras makaabot kami. So panduhan nga kuan nga manghod okay pa man, wala pa man problema sa mga pamilya. Asa nga pagkatapos ng anak na medyo nagdako-dako na 1 years old na akong manghod na babae. So nibalik na po mi sa kuan dito na po sa mga lugar sa dito sa akong papa sa Bugtong. Oo. So sa gihapon kuan ang pro sa mga kinabuhi ang papa mo tugang dagat balik yung mga makuha para na mga pagkaon lugas na may kuan sa adlaw pinahanglan. Oo, sa adlaw-adlaw nga pinahanglan. Nya Pilago na mga Pinoy, mga kuan na po, yung kuan, bago na pong manghod. Pinakabunso na po. So, tatlo mo? Oo. Nya, mo lang gihapon na yung mga sa papa. Mo, matulog po siya, sakay na po yung sakayan. At tulog po dito sa mga luda. Oo. Tapos, mga anak naman dito. Okay na ko mama, makadakaw na, makakaon na. Ang bata, okay na po. So okay na. May ana ang pangitabo. Pero that time, tungod kay tatlo naman kami, medyo daw na bugatan ako nga papa. Ang papa dahil si Benito. Yung akong mama si Melche. Medyo na bugatan akong papa sa pag-atiman sa mo. Kay tulo naman mi. Yung akong mama. Mo nga may gamay nga space sa likod sa akong lola. So ako papa dito na kuan naging balay. Tungtong lang sa mga bato, ang mga paghimo sa balay. So diha mi nag-stay. Diha na sa Alegria sa akong lola. Ang lola si Juan Concordia. Sila ka mga tinuig ng mga nilabay na edad na ko mga 7 yata ang mga anak-anak at time grade 5 na pana. One time kalit lang na may naay bisita nga niya na sa mga paninalay nga dili man ako kilala pero ingon sa akong relatives to sa akong papa. So it means
dugo gihapon sa akong papa. Pero lahi lang ang apelyido. So, una nga, sige na nato istorya, wala mo po po mo sige kuhan po, kung isa lang nga istoryahan, kay bata pa lagi ko ato. Nga, sinatapos na nangutanan ako kung unsa yung mga ginastoryahan. So, nagingon akong papa nga mahitungod sa kuan, sa pagtrabaho sa iyong mama, pangadto sa Manila. Trabaho sila dito, bayan sa akong igsoon, para makakita sila trabaho. Dito sila sa bakery, sa trabaho. So, okay man, gabi naman ang na time, okay man ang ilang istorya, wala may problema. Nag-okay man po ng akong lola, kaya kayo makatrabaho na lagi. Kaya usahay mong God, wala mo din ako nakita ko akong mama nga nagsige o kuan. Sige, atiman sa mga ba, bisa makabalo nami, o makantigaw namin mo kaon, mulakaw, istorya. Oo. Kaya na problema sa kong mama. So daw ginapasagda na lang mi ba? Dagko naman mi. Medyo may medyo may buot na. So kung mama, ginahimo na sa mama, ito lang na siya sa yung mga igsunan, mga relatives na mo. Nakikistorya, sa lang istorya. Muli lang siya kung mapaon na. Hindi pa na siya makapanginano sa laba. So kung mga papa pa na mga manginano ang kaning laba ba. So kami kaya nag-atiman lang sa mga amo na lola. So dito may sa mga lola nga na panggod. So gagamong lola lagi nag-atiman sa mga. So niabot ang time nga kung mama, pag nag-igsoon sa papa, mato na sila sa Manila. So, una, medyo masubaan ka, pero na-istorya man ako kung mama nga, kung makatrabaho na ka ma. Nana kay kwarta, mapadala ka ko ng kwarta ba, para makapalit ng, kung ikaw ba palit ng bike. Dahil gusto mo na ako sa una mag-bike ko ba. Kay maawa mo ko sa uban, namin sila yung mga bike. Ngayon man magsige bike, sorry ba. Kaya, una mga 1 week, okay pa kayo, 1 month, okay pa man. Kaya, basta nga, natawag na ako akong tita, na si Juan, yung pinaka-ate na mo, tita lang ang tawag. Ate Maricar, dito sa sa Lapu-Lapu City. Cebu? Oo, sa Cebu. Dito na siya nakapamana, o nakapaasawa ba. Nagkuhan sa ako lola nga, sa ako na magpa-eskwela sa kuha. So ako lola, siyempre kay Juan man, salig mong po siya yung anak, kay mo may naghangyo, nga pa-eskwelahon ko dito. So kay grade 5 pa mong kuha na, so ulat pa sa mga binulan, naka-graduate ko sa kuhan, sa elementary, dito sa Alegria. Naabot ang panahon niya, ni Juan Gid, nang gikuha ko sa mga ante. Bukod ko sa akong lola kag lolo, at tumi sa lugar sa kong ante dito sa Lapu-Lapu City, yung din siya nagpuyo ba. Yan, okay pa man, ito akong kinabuhi. Eskwela, trabaho sa panimalay, nagkalaga, nagluto, sayo pa. So muna ang routine sa akong kinabuhi. Pero tungod kay ang ang problema po, ang barrier sa language. Kay dito sa mua, waray man ang lingwahe.
Kaya pag abot dito sa kuan, sa Lapu-Lapu City, mga Bisaya mga tao, bisdak mo sila. Nga ako, ano, di ko kasabot. Di ko kasabot ba? Di ko kachindi sila nga kuan, ng balanon, ng istorya nila. So, one time may isa pa itong hindi na ko malipatan nga kuan, kanang nangutana ko ba sa teacher nga, ma'am, sa mato, nga, ma'am, unsa nang kuan, kanang, kanang damo ba, damo naman kaning kuan, mga kaning solusyon ba, Oo. solusyon nga gihatag, wala pa ma'am kanang medyo shortcut na tungod kay may classmate po ko nga pasaway, sabi, ma'am, damo ko na ma'am, damo. Eh, damo to nga ikadlaw mga classmate ako. Sabi kadlaw na kay damo ko na ma'am, damo ko na ma'am. O to nga, wala lagi ko nagkuhan, nag-asa sa kong kuhan, sa kong mais na kay, dili man sila kasabot. Eh kung may istorya ko, kuhan man, kining yaga-yagaan ko nila. Eh kung ito nga, hindi na ako mangutana. So, wala ko mayo kaning kuhan, kaning mga suod nga mga higala dito sa mga eskwelahan sa Lapu-Lapu City sa Marigondon. Oo. So, nabot na lang ang kuhan, mga tinuig. Isa nga na fourth year na lang ko. Basta nga sa balita na kuhan, nga nabalitaan ako nga ang ako dahil kuhan, akong mama dahil dito sa Manila, ang iyang kauban, kuhan na namatay na ba? Tumuto nga daw na ko nga na. Usa na kang mo dito ni mama kay siya na naman daw usa. So una-una, okay pa man, wala pa man siya dito nagkuhan. Wala pa man naghawa ba. Pero sa kalit lang nilayas, nakaingon sa mga bang ang yung mama dito, yung anak ko nanay yung naglayas ko na yung mama dito sa Kitabuan sa Manila. Kaya wala nakaantos sa trabaho kay ilang pagkaon po, mga sobra lang sa tinapay ang ginakaon. So, tungod ana, wala na may kuan, komunikasyon sa akong mama kay una-una, kuan man, kapadala po man ng kuan, anong sulat, later ba, nga, okay pa, nga, nabot lang man, kalit lang na wala na may kabulaw sa mga kung nagpaasa na, o naunsa na siya, hindi na kasi siya nag-star, sa kayang ikaon, wala kita na. So nga, niabot na ng mga kuhan, kailangan ka mga tinuig, niabot na ng pagkatuig, ibang katuig, wala good. Nga, ako that time, medyo kuhan na, kanang wala lagi kuhan ba, paglaom ba, makita pa kung kuhan, akong mama ba, ang mga pamilya, nagid sila nga unang patay na gid akong mama. Na medyo na paano ko na nasuban ko sa mga pag-eskwela, wala na ko ka-focus kay una ko na wala na gay ko lagi kay mama nga balikan ba. Unang one time anong naman ito katuig, manang 7 katuig na mga tuig man, 2014 o 2015 that time nga balita sa mga dito sa Saman taga dito po nga nag-adto sa Manila, kakilala lang po sa akong nanay nga nakita akong mama nga nagpuyo dito sa ilawom lang sa tulay sa Manila. So, gi-approach sa babae nga, oy, Menchi,
buhi ka kumandi ay. Nya kamusta ka man? Ang imong pamilya dito ga huna-huna na sa imong patay na ka, dugay na sila nga naghulat kung diin ka ng lugar na naabot sa Manila, wala ka man nagpabalo, wala ka man nagpadala ang sulat, wala ka man nag-text kung sa panahon mo para makaantigo man sila dito sa Samar. So, giingon po na din sa ako dito sa akong lola, gitawag mo dito sa akong ante. Kaya muna ang sitwasyon sa akong mama na nakakita na dito. Naalang ko na sa kailangan sa bridge sila Star. Kaya wala po ko nagkuhan. Wala po ko mayog kuhan nagahuna-una. Pero nalipay ko kay nakabalo ko nga buhi pa di akong mama. So, one time gani nagtawag pa na akong mama kay isa ka misis. Tapos, ingon pa siya nga muuli na siya. So, grabe na po hilak sa tawag. Ano mama, ulit na taon ma. Lugay kayo ng mga ginahulat ba, binaho, patay ka na. Nga, ingon siya nga muuli na siya. Nga, agoy, mga pila ka mga inadlaw. Namatay man akong kuan, namatay man akong papa sa sakit nga kuan TB. So daw nalipay ka to pero nana po yung problema niya abot namatay akong papa. So ako kay na ako dito sa Lapu-Lapu City, hindi ko kauli sa mua. Hindi ko kalayo. Wala ko mahimo. Pero gusto man ako mauli, pero kay tungod kayo na balitaan po sa akong kuwan, sa tiya po sa Pikas, sa akong papa, nga mo uli daw ko. Hindi, ang gihimo sa tiya, ipalubong akong papa, dayon. Nga, medyo na goal ko, kay nag-ingon man akong mga kuwan, mga nagsuon dito sa side sa akong papa nga wala ko mga kuan mga anak ko mga wala kuan ba wala mga pulos ba kay wala ko wala daw na mga timana ng mga papa tungod sa kuan sa iyang sakit. So, nakaingon po ko nga usa man na ko pagka-atiman sa ako mga papa kay naman siya sakit nga TB. Hindi man po may pwede nga mo pangin magdugay sa iya istorya pwede po maka kuan sa iyang mga gamit nga magpaan ka po. So tungod ni ana nag-uol po mi nga gipalubong dayon without knowing amo din ang kuan gusto nila hindi sila gusto nga uli ko ba. So wala ko mahimo. So mabilin ang gapong ko dito sa mga ante. Basta nga nalubong na ako nga papa, nga ako nga mama. Kuan na mo, mauli na ba? Wala na sa kuan sa Samar. Gusto na nga mauli. So tungod kay wala kay kwarta, inalam lagi sila sa kuan. Ilang tulay nagpuyo na lang siya dito. Mugin na nasa nauna nga siya lang dito isa. So karon kay padalaan naman sa akong kuan sa akong lola dalang ng porky akong mama na ato dahil kasi lang mo na mga kuan makuha dahil sa Palawan pagka kuha na agoy kay lugay man kayo mauli itawagan ako sa mga lola hindi ka man mauli sa kumanong gitugayan. So kamo day kay gamit day itong kwarta para sa pagpanganak niya sa iyang kuan last nga anak pinakabunso. So wala mahimo kong lola padala na ko
kuan talking na po. Mm. Another another na po na kwarta nga padala para makapuni lang. So naabot ilang time nga nakauli na. Diha lang na confirm sa akong nanay ko tatay nga may nagip pamilya akong mama. Usa ka rason nga nakita sa mga lola kung lolo nga dugay nakauli akong mama o wala gid ingon nga may plano akong mama nga mauli tungod kay nana siya bago nga pamilya. Una-una medyo na kuan ka masuban ka sa ingon sa kong lola nga may nanay bagong pamilya imong mama. Dala niya ang iyang upat ka anak o ang bago niya nga asawa. So, yung po akong nanay nga dili ko na sila maayo og relasyon sa iyang bago nga asawa sa akong mama. Kay medyo tamad nilihukan ba tamad kayo. So, one time nag-away dito sa balay ang ibalaya sila. Nangita sila ng ilang balay para maka-star sila. May lang kami na yung mga tao dito nga igsoon po na mo nga naluoy ipa-stay po sila. So sa diha nga kuan muli na ko sa kuan Samar natapos ang eskwela. Dito lang ako nakita nga kuan gid daw dili pa na maayo ang relasyon kung kanadi ang ginatawag na may nanay bago nga pamilya yung mga mama. Nanay mga anak. So nauna medyo awkward pa tayo kay nasa yung mga anak mga yung daw taas ng edad pero mga niwang ba nang malnourished daw wala gid kaong kaon ba. So, ang usa ang pinakabunso maglisod pa og kaning lakaw miskan ang edad kuan na 5 na. 5 na daw kuan ka man maluoy ka ba. Maluoy ka sa ilang mga sitwasyon nga mga bata daw na kuan sila ba na nadamay sila sa dako nga problema nasulod sila sa problema mga bata po sila. So one time nisulod gid na sa pangahuna-huna nga mga tanas pamama. Kay gusto na nga maklaro ba unsay rason nga nga dugay gid siya ngali. Kanang gusto na ko nga magbatian siya ha ba. Ang tana anak ko sa pamama. Kay nagtrabaho lang man ako mama dito. Pokpok lang og bato, graba. Ginagamit na siya sa mga poste, gani sa poste, gani sa kuan sa dalan, sa highway, ang nang ginagamit mga bato na nga ginatiltig ginapokpok ng bato ginapunga. Nakikita ko anak dito sa dalan napokpok. Amo ginang kuan pinaka source sa income ba dito. So, grabe ka kuan sa kuan pa Ilonggo pigado gid. Pigado gid ang kahimtang wala gid kuan kwarta ginapiko ginapala. Grabe. Pero sa pagpangutaran ako sa mama nga ma unsay nungdan nino nga nagdugay ka o uli ba nung gihulat pa man nimo nga mamatay si papa before ka mo uli tapos wala ka man nag-ingon nga may nana day kay pamilya o sa man gid ang pinaka main nga rason nga wala ka na komunikasyon sa mo sa una-una pa gid nga nakita mo. So, pero ang response sa akong mama sa past naman to dili na hisgutan ang nahitabo na dugay nga panahon di na nahisgutan kay dili na mabalik
kung unsa to ang mahitabo, di gusto man daw niya istorya, gusto man niya ikuan, dili na hindi na mabalik ang tanan, hindi na motoro. So dito daw na kuan ko ba, medyo daw kulang pa gid ang kuan. Okay, hindi man gid siya magkuan, mag-ako ba kung unsa ang iyang gihimo. E kung sa ako alang na side, kung ako to ang pangutanon, so mangayo pa gid pasensya sa imong mga anak mga anak, pasensya kayo kay mo na akong naging desisyon. Kani hawa ko din sa dito sa akong gitrabahoan sa Manila. Nakakita ko og bagong nga lalaki, labi na ko nga may kuan. So wala man ni anak nga natubag. So idawat na nako ang kuan, ang realidad nga maningana gid nga kuan panghitabo. So usahay maka-question ko sa ako nga kagalingon nga nga samo man na hitabo ba. Katungod man tao sa kalibutan no, kami pagid nga wala man kami nga ginahimo nga malain. So, sa long run nga pag-stay na ako dito sa Samar, kauban ng akong lola kag lolo, diyan ako guys stay na sa akong lola kag lolo. So okay man, pero mo lagi na makita ko gani ang mga manghod ko nga mga bago ipat ka po mabutang na ako nga kaugalingon sa sitwasyon nga daw the same lang wala sa mga sa unang kung dako na walo ka na mukaon, kung walo ka na mulakaw istorya ang imong mama kasagdan ko gihapon. So daw wala bala kabag-uhan kung sa ginahimo sa mga ginikanan. So medyo nasuban ako, masuban ko tungod kaya ako ang pinaka magulang yung mga nakapod niya kuan, nakapod niya sitwasyon sa pag-upod na mga kuan, mga manghod po na ako karon. Upod na daw layo po ang kuan, ang relasyon namo. Hindi kami magkasundo. Usahay na kung manghod na babae hindi na nako mapan ba daw sa una sa bata pa may daw makontrol mo pa ba na makuyo mo pa din pa maistoryahan mo pa sa sakto nga himuon, pero sa diya nga dako na hindi na nimo maistoryahan. So ang grabe ang kuan ba ang epekto sa usa ka pamilya nga naguba tungod lang sa dili insakto nga desisyon. So mo ko nang kinabuhi na gid makaingon ka nga dili maayo, pero una nga pasalamat ko kay sorry kay Bilo. Ba't sila gawin? Sabi mong ano ko yan. Pero bisan man munang ang sitwasyon sa among nga kinabuhi, pero na nalipay tungkol sa Ginoo kay kung wala siguro kung nakaulay ko wala siguro ko nakabalik sa
sa ning atong pangitabo. Siguro makaingon ko nga wala na ako gyud makilala ang Ginoo. Tungod sa ako nga pag-stay dito sa mga ang ako nga lola, dugay naman ako nga lola nga Adventist, di man siya pan born Adventist, na convert lang man sila. Sila gid ang pinakauna Nga Adventista. sila gid ang pinakauna nga Adventist dito sa among nga kaming nga lugar. Oo. So one time na nagkuhan gid akong lola, nag-approach gid ako akong lola. Yeah. Simba na. Ning simba ba. Doon siya lang mo sa balay. So una wala gid ko nagkuhan. Nag-response akong lola tungod kay sa problema sa pamilya. Medyo hindi pa na ako medyo madawat ba, kasi siyempre bago pa lang napaduhang approach sa akong lola. Wala gihapon ang tatlo nag-ato ko sa simbahan, nag-attend ko. Pinadumduman ako sa una sa bata pa kami. Di ako sa balay pa sa akong lola. Worship na sila. Worship. Yeah. Kanilagay mga bata pa. Wala pa mga buot na dumduman ko paganay kung mag-worship may. Nagkakanta mi to, pero ang gasandig na unahan dito sa suba. Gasandig mo. Pero ano ba, ikanta gihapon. Mag-ampo na. Gatuwad yun pagampo. Mga nga sawayan mo sa mga lola saman mo, tulog pa man. Ano lagi mga bata. So nadumduman na ako ang tanan. Kaya nga nakasimba na ako diya sa simbahan mo sa Alegria Church. So dito nagsugod. Ibago sa dihan ko sa mga ende. Hinahinay. Pila ka mga sabat, pila ka mga doktrin nga dito. Basta nga iwat may nato'y crusade nga nahitabo. Ito nga nag-attend ko crusade. Nag-attend ko mga gathering nila. Basta nga gibasa ko gid usa ang Bible before ko nag-desisyon kung ngano may duha nga pagsimba. Ano nga may naisip pagsimba nga Sabado, napay pagsimba Domingo. Nangutan gid ko na. So basa ko Bible. Aniguro ko usay hinungdan na may ningani nga pagsimba. So dito lang na ko nga na-realize nga dili dahil saktong pagsimba o Domingo, kundi Sabado gayud ang pagsimba. Sa una, sa bata pa ko, wala mo ginagitudlo sa mga pinikanan. Akong lola, wala man nga pilit ko sa mga, pero ginapakaon mi sa insakto nga mga pagkaon. Ang ginadili, hindi gina siya ipakaon sa mga, wala gina siya ipakaon. Pero sa una, sa bata, pag gusto gid mi, nasayad pa sa dito pa ko sa akong mama at papa, pag gusto ko may kaon. Muna, ang istorya sa akong kinabuhi, na kundi nagpasalamat ko sa Diyos nga nakaabot ko din sa APAC nga hindi ko maka-imagine ba nga
ang Ginoo day may daghan nga pamaagi ba. Yeah, bisan nasa ka sa problema. Pero kung ano siya nga dawaton, siya gapon pansin magatultol sa insakto nga tanong. Wala nga naka-eskwela ko diri sa CPAC. Bisan nga istorya sa mga kinabuhi. Hindi maayo. Kung i-details lang ang tanan, damo pa nga mga wala na akong nga nahambal nga mga lalakpan ng mga problema. Nga naabot sa mga kinabuhi. Bisan nga rin sa point nga daw ang gusto na lang nako nga mamatay tulad kay that time wala mong pilain mo ka istoryahan ang problema sa akong mga wala gid sa nila. Pero pasalamat kay hapon ko sa Ginoo kay na ako karon naka-eskwela ko. Pasalamat ko nga bisan wala mga tao nga nagkaigod ka nga nag-sponsor. Itabangan gihapon ko sa Ginoo nga maka-eskwela. Di na ko maihap ang pagka-maayo sa Diyos nga hangtod karon padayon gap siya nga nagtabang sa kuya. So, thank you Brother Pigno na pinadili ka ni West basta mo gano'n ka ma-experience. Ako na naintindihan ko gini mo experience ba dili sa'yo ng nga sitwasyon sa pamilya. Ako lang nga gihaman ko gina nga nagapasalamat kang gyapon sa Ginoo. So matupa ako makita sa imo ba ang imo nga pagsalig sa Ginoo bitaw. Bisan nga ara ka sa problema, bisan ara na imo mga depression na magiging nga sometimes gusto lang nimo mawala na lang yung kinabuhi kay naman ay tulos. Pero ako nakita sa inyo ba ang imong heart bitaw nga masige ka gyapon og pag-alagad pagsalig unsa man ang nagahatag sa imo og kabaskog sa imo sa pikas sa imong mga problema unsa man ang nagahatag sa imong kabakod para imo ning maatubang ang problema. Kinsa man ang nagapabakod nimo? Una magid ang positibo nga huna bisan nga nata sa problema damdamon gyud nato nga ang ato nga kinabuhi dili niya halin gyud sa Ginoo. Gipahulam nato sa Ginoo nga gamiton nato nga despite sa mga challenges, mga trials sa kinabuhi usa lang ni ka pamaagi sa Ginoo kung sa bata ka faithful diya sa iya bisan makaingon ta nga daw hindi na nato kaya pero ang Diyos gihapon kanon ay mag-encourage ka nato papalapit lang ta pinaagi sa ito nga personal nga pag-ampo diya sa iya kung siya gid magkapalig-on sa ito nga tawhanon niya panghuna-una sa ito nga emotional na binasa ito nga spirit na. Thank you so much Brother Kevin. So ako nabatian sa imo nga dapat di ay ang atong devotion ba. So ako nalipay ko nga sa imo kanang gapangita gyapon og pamaagi aron nimo matubang ang mga problema nga nag-abot sa imong kinabuhi ba.
kanang gadibusyon gyapon ka sa Ginoo kana ako masulti siguro badag kay nga imo nang padayon ang pagsalig ug pag-alagad kaniya nga bisan pa sa mga problema o may mga problema mag-abot imo gyapon padayon ang nya kamusta naman imo kung karon imo nga paminaw nga imo nang napagawa sa imo nga mga problema from 1 to 10 pila man yung rate na karon Siguro, matangin ko na nasa 8. Medyo na kuha na ang problema. Although hindi mo agad na perfect na 10, makakuha agad dahil tulad kay usahay sa koob, sabi sa ko na ako na abi nga akong today nga desisyon na kung eksakto lang yun para sa gihimo sa kong mama kung sakto lang yun kaya ang desisyon tani nga motor pa ang tanong so tungod kay ang motor na hitabo yung mga bisan pa hingo na ito nga sa kuha nga problema gud siya pero dawato na ito ang kamatuoran niya mula gud ang nahitabo napadayon lang kita padayon lang ito sa kong nga kinabuhi nga sa matamat kaya nga problema madula na sa kong naon so sakto na badag kid no ako nalipay gid ko nga yung anak gyapon sa imong kuan imong nga problema pero gapangandoy gyapon ka imong handom gyapon imong ginapadayon na ko i-share sa imo nga Bible verse before kita mag-end no so na ingon sa diri sa Matthew no sa Matthew chapter